Sa lugar po rito, kami po ay nag-aanyaya sa inyo sa lugar nito. Kung maaari, kung kayo po ay ginagawa, po pwede po kayo dumako sa lugar nito. Kami po ay magsasagawa ng mini-concert para po sa bawat isa at makakapakinig din tayo ng mga patutuo buhat sa mga amin po mga kapatid na kung paano po nagbago ang Diyos ng buhay at kung paano po siya nagbibigay pa ng pagbabago. Gayun din, pinakamahalaga sa lahat, ang pangangaral po ng salita ng Diyos. Amen. Ngayon pong hapong ito, kailangan po natin ang salita ng Panginoon. Kaibigan ko sa ating Panginoon sa lugar na ito, muli nag-aanyaya po kami sa inyo. Sa oras po na ito, makadako po kayo upang kayo po ay makapakinig ng mga awitin na makalangit, mga patutuo at pangaral po ng salita ng Diyos. At bago po magpasimula, amen, ang gawain ng Panginoon sa hapong ito, nais ko muna pong manalangin sa pagpapatuloy dakilang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa iyong dakilang pangako, Panginoon, na mayroong isa o dalawa na nagkakatipon para sa iyo, Panginoon, ko ngayon na sa aming kalagitan. Dalangin nga po namin ang patuloy mong pagpapala, pagsama sa bawat isa na nagbiministeryo sa lugar nito. Patuloy mo rin, Panginoon, na bubuksan ang puso't isipan ng mga tao sa lugar nito. Pagpapalat biyaya, aming iniyon, aming pong niladalangin na sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makapakinig po tayo. Amen. Isang awitin sa hapong ito, buhat po sa ating kapatid. Kaibigan, kailangan ika'y magbago na. Ang kabiguan at kasawian, ilapit mo sa Kanya. Sa Kanya lamang may kalutasan. Sa Kanya lamang may buhay na walang hanggan. Diyos ang panaligan kay Jesus. Magbalik ka, magbalik ka, magbalik ka. O kaibigan, kinakailangan ika'y magbago na. Ang kabiguan at kasawian, ilapit mo sa Kanya. Sa Kanya lamang, sa Kanya lamang may kalutasan. Sa Kanya lamang may buhay na walang hanggan. Magbalik ka sa Panginoon ngayon na. Tamang panahon, sige na kaibigan, Diyos ang panaligan kay Jesus. Magbalik ka sa Kanya lamang may kalutasan. Sa Kanya lamang may buhay na walang hanggan. Magbalik ka sa Panginoon ngayon na. Tamang panahon, sige na kaibigan, Diyos ang panaligan kay Jesus. Magbalik ka, magbalik ka, magbalik ka. Sa Diyos lang po mataas ang puri. Amen. At makapakinig po tayo ng isa pong patutuo buhat po sa isang ina ng tahanan. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Tunay nga pong isang kagalakan na tayo muli makapagbalik
po rin sa Panginoon sapagkat iyon ay kinarulog na ng ating Diyos. Kaya nga po, sabi nga po, medyo related po yung testimony ko sa kinanta kanina. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat sabi nga ang Diyos ay pag dinagapati sa ating buhay, sabi magkakaroon tayo ng pagbabago, sabi nga sa ating buhay. Tunay nga po yun po ay naranasan namin nung kami hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Tunay nga po, sabi nga, yung ganitong gawain talaga ito po ay tinatawanan ko lang ng panahon na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Mga 1980s po yun, mga panahon iyon. Tapos salamat sa Panginoon sapagkat sabi nga yung tinatawanan kong gawain, ito po ako, at sabi nga ay ilang taon na pong binago ng Panginoon ang aming sambahayan, ay halos buong naglilingkod sa ating Panginoon. Kaya tunay po napakabuti ng Panginoon, saka hindi lamang po yun, ang Panginoon po ay hindi lamang po nagbabago ng buhay, kundi higit sa lahat, ang Panginoon po ay nagpapagaling ng karamdaman. Ang ipakit pong papatuto sa inyo ang aking pong asawa, sabi nga, alam din po ninyo pag sinabing stage 3, stage 4, stage 5, sabi nga po ang sakit na may mga ganong sukat-sukat naman para sa mabilis maintindihan. Sabi nga po nakakatakot. Ang asawa ko po ay stage 6 na sa chronic kidney disease. Pero po rin ang Panginoon sapagkat po nung sabi nga ang asawa dati hindi pa totally nagsurrender sa Panginoon. Ngayon po nung siya po ay magkaroon ng karamdaman, yun din po sa akin pong pagkakaunawa, yun po ay ginamit din ng Panginoon upang siya tuluyang makakilala ng lubusan sa ating Panginoon. Sapagkat noon ay siya sumasama-sama lamang sa amin sa pagdalo, bagaman siya ay dumadalo. Pero nakikita ko pag nangangaral siya ay laging tulog. Purihin ang Panginoon sapagkat po nung mangyari sa kanya yung karamdaman ganito, natuto na siyang lumapit ng timtim sa kanyang puso, nananalangin siya sa umaga. Dati yun ay sa pilitan talaga pagka ako'y nagpipray sa umaga, bumangon ka, magpipray tayo. Binabaliwala lang po niyan. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat yung mga ganung bagay ay ginamit ng Panginoon upang aking asawa magkaroon ng totally, sabi nga, pagka-surrender sa ating Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Tunay nga po ang aking asawa sa kabila ng karamdaman niyang napakabigat, ang Diyos po ay naghimala. Dati po ang kanyang kidney, ang kanya pong bato, ay sabi nga nung doktor na unang magpa-check up sa kanya, natutunaw na po yung kanyang bato, napakaliit na. Purihin ang Panginoon nung panibagong ultrasound, medyo maliit pa ang kanyang, medyo maliit pa rin yung bato. Salamat sa Panginoon itong huling ultrasound po niya, salamat sa Panginoon ang kanya pong bato ay pinalaki ng Panginoon, ginawang normal po ulit ang kanyang kidney. Napakahirap po na sabi nga ay nasa last stage ka na ng buhay. Pero salamat sa Panginoon, ang kapayapaan ay talaga ipinagkaloob ng Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan na po ako ng tunay na kapayapaan nagmumula sa iyo. Ang pamilya mo po, sa ang mahal mo sa buhay kapag may karamdaman ganito at talaga sabi nga po, pag tayo wala sa Panginoon, magulo po ang ating isipan, nandun ang pag-aalala. So, balit itinaas ko po lahat yung mga bagay na sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang kapayapaan, bigyan mo po ng, ang problema ko pong ito, Panginoon, bigyan po ng tamang solusyon na nagmumula sa iyo, na kapayapaan po na nagmumula sa iyo, ilagay mo po sa aking puso sapagkat ang pamilya mo kapag nasa ganong stage na, nasa last stage na, sabi nga talaga pong pumapasok yung sabi nga pag-aalinlangan. So balit, higit po sa lahat, baliktad po ang nararamdaman ko. Lahat po yung itinas ko sa Panginoon, na ang kanyang karamdaman ay ang Diyos ang magpapagaling. At yun nga po ay nangyayari ngayon, ang kanyang kidney ay binalik ng Diyos na normal. Amen. Ang kidney po niya nga itong huling ultrasound niya, normal na po, nawala na po yung bato niya na talagang lumiliit na halos natutunaw. Ngayon po normal na ang kanyang kidney. At ang asawa ko po ngayon talagang papuris, sa Diyos ang kapurihan, natuto na siya lumapit ng sincere ang puso, sincere sa Diyos na siya po ngayon. Naglilingkod na, siya po ay ginagamit na rin sa gawain, siya po ay ginuhang driver, na tagahatid kaon ng mga mananampalataya. Ngayon po siya dating payat na halos ay hindi makatayo kung walang tungkod o kakapit sa dingding, kung walang kakapitan hindi siya makatayo. At payat na payat. Ngayon po siya ay mataba na. Nakikita ko naman, kung makikita nyo labot na kasama ko, mataba na po siya. Tapos ayun, hindi lang nag-driver, nagluluto na rin at saka masigla na rin ang katawan. Kaya ang Diyos po ay hindi lamang nagbabago ng buhay, ang Diyos po rin ay nagpapagaling kapag tayo may sinserong puso na lumalapit sa Panginoon. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Hallelujah. Tayo makikinig po muli ng isang awitin buhat sa isang kapatid. Amen!
saan pa makakapakinig po tayo ng isa pong patotoo buhat sa Ama ng tahanan. Oh. Yes God, hallelujah. Ang mga katropa, sana po makinig kayo sa aking testimonya kasi dati po, hindi naman po wala naman po ang bisyo, pero ang bisyo ko talaga sugal. Simula nang nakilala ko ang aming pastor, laging nagpatotoo pa ako nang dahil sa Panginoon. Nandiyan yung Panginoon. Muling inanyayaan niya ako upang magbago. Salamat sa lahat ng mga nagsama sa akin at natulungan po ako upang makinig ng mga salita ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat. At hindi lang po ito ang aking patotoo. Marami pa po akong sasabihin pero hindi ko lang po pagkakabaan dahil marami pa pong susunod. Salamat po. Amen. Makakakinig po muli tayo ng isang awitin buhat sa isang kapatid. Magandang hapon po sa bawat isa. Pakinggan niyo po ang mensahe ng awitin na kung saan sinasabi po na ang Diyos po ay nagbibigay ng pag-asa. Ano man ang ating kalalagayan, kung tila wala kang pag-asa, ang Diyos po ang ating pag-asa. Kaya pakinggan niyo po ang mensahe ng awit. Dadaang pagkakataon upang ang buhay mong pasagay magkaroon ng layon at kung lakbayin sa mundo mo wala nang halaga ang nalalabing istorya sa buhay mo'y wakas na. Bakit di mo pagbigyan
Amen. At minsan pa makapakinig po tayo ng isa pong patotoo buhat sa ina ng tahanan at kasunod po ay ang awit po para sa ating Panginoon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kabutihan ng Panginoon na ginawa sa aking buhay. Nung dati, nang hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, ang buhay naming mag-asawa talaga ay magulo dahil mabisyo siya. Tapos ako din, natuto din ako magbisyo. Tapos ang hanap buhay ko lang dati ay nagapinataya lang gining loting kag-inding. Natuto din ako mag-inom. Tapos natuto din ako magsugal. Tapos ikinahihiya ko ang ganitong gawain. Wala akong oras sa Panginoon. Wala akong pakialam sa mga ganitong gawain. Hindi ako nagsisimba, bihibihira lang. Pero nang umpisa na nilapit ko sa Panginoon ang buhay ko, dumadalo na ako sa mga gawain dahil naiimbitahan po ako. At isa sa nakapagpabago sa akin ay nagpa-Bible study ako sa aming bahay. Bunga po ako ng Bible study ng amon pastor. Sobrang blessed gid ako sa mga salita ng Panginoon na nagpapasalamat ako sa Kanya. Dahil siguro kung hindi niya binago ang aking buhay ay wala siguro ako sa ganitong oras na sumasali sa mga ganitong gawain ng Panginoon. Dahil kapag ganitong oras, nandoon po ako sa sugalan. Gani ay sobrang blessed po ako dahil isa po ako na pinili ng Panginoon na nagkaroon po ako ng oras sa Kanya na dati wala po akong kapayapaan. Palagi po akong nagagalit na hindi ko naman po alam ang dahilan. Pero nang nakaranas ako ng mga salita ng Panginoon, unti-unti na binago niya ang aking buhay. Gani ay to God be all the glory. Amen. Ito po ang isang awitin. Pakinggan po natin. Amen. Purihin po ang Diyos at napakabuti po ng Panginoon sa hapong ito. Ang pagkakataong ito'y pinahintulot ng Panginoon upang amin pong maihatid sa inyo ang napakalagang mga patutuo ng buhay na kung saan ito po'y nagdadala ng hamon na kung paano may ginawa ang Diyos sa amin ay ganun din ang plano ng Diyos sa bawat tao lalo na sa lugar na ito. Kaya po, mahal tayo ng Diyos at ang gawain ito'y kapahayagan. Inaabot tayo ng mga mensahe ng patutuo, may mga awitin din na aming inihahandog na ito po'y mga awiting pagbibigay kapurihan sa Diyos. At hindi po natin basta mapapakinggan sa mga FM station, no? Ito po yung mga awit papuri sa ating pong Panginoon. So, hindi po kami dating ganito. Sa katotohanan, mga minamahal ay ako po sa aking pong sarili ay wala po akong dating interest na maging bahagi ng ganitong gawain. Subalit himala ng Diyos, no? Ang himala ng Diyos ay aming naranasan. Ang pagbabago ng buhay ay ibinigay niya sa amin na dati hindi ko alam kung mababago pa ang buhay ko. Napakarami pong bisyo ang umalipin sa akin, hindi man po lahat, pero maraming bisyo ang naranasan ko. Na sabi ko nga, mababago pa kaya ang buhay ko? Ako'y talamak na magsusugal, maglalasing, basagulero, irresponsabling tatay, maraming kalukuhang ginagawa sa buhay. Naging pinuno po ako ng isang gang. Sa halip na mag-akay sa kabutihan ay yung mga kapwa ko kalalakihan ay naakay ko pa sa masamang gawain. Malamang po ang araw na nakagagawa kami ng hindi mabuti. Kaya hindi ko po akalain na mababago pa ang buhay ko. Pero ito po'y himala ng Diyos. Ano po? Kaya po kami nakatatayo sa mga ganitong lugar dahil himala lang ng Panginoon, biyaya lang ng Diyos. Kaya ako rin po'y maghahandog ng awit. Ang title po nito ay Isang Dakot na Himala. Sa iba't ibang panahon, kami ay tinipon
ng dakilang kamay na sa krus ay napako, at sa kanya rin namang itinakdang panahon kami ay tinipon, naging isang lupon. At narito sa inyong harapan ang isang dakot na kanyang himala. Kami na dati talagang masama, binago niya't pinagpala. Kami isang dakot na kanyang himala, mga makasalanang pinustos niya ng awa, ngunit hindi upang sarilihin ang biyaya, kundi upang aming ihayag sa madla. Maraming nabigo na kami ay baguhin, magulang, kapatid, babaeng tinatangi, maging ang lansangan o ang paaralan. Nabigong kami gisingin sa katotohanan, ngunit nang kami nga ay hipuin, kamay ni Jesus na naghirap para sa atin, ang pagbabago'y totoong dumating sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami isang dakot na kanyang himala, mga makasalanang pinustos niya ng awa, ngunit hindi upang sarilihin ang biyaya, kundi upang aming ihayag sa madla. Kami po'y himala lang ng Diyos kung bakit po namin nagagawa ang ganitong bagay, at naniniwala po kami na kung paano kami pinaghimala ng Diyos, kayo rin po ay maaaring gawa ng Diyos ng mga dakilang bagay. Ano ba po ang isang awitin? Ako matagal na. Si Tito Michael meron. God so loved the world that He gave His only begotten Son, whatsoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Oh, everlasting life, everlasting life. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, iyan niya ibinigay ang kanyang pagpanganak na si Jesus, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Piling ni Jesus, kaibigan ko, mahal ka ni Jesus. Siya'y hinamak, binug
Siya'y kumakato sa pintuan ng iyong puso. Handa mo ba siyang papasukin dyan sa buhay mo? Tatanggapin mo ba siya bilang Panginoong tagapagligtas ng iyong karanawan sa nagaraan po na naglalayan? Kaibigan ko, mahal ka ni mahal ka ni forget to love the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have everlasting life, everlasting life, everlasting life, everlasting life, everlasting life, everlasting life. Sa Diyos lang pamatas sa pabor. Amen. At tayo po yung mga kapakinig. Handa po natin ang ating puso. Makapakinig po tayo ngayon ng salita po ng ating pong Panginoon. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa na naabot po ng tinig na ito. Dito po sa lugar na ito, isang bagay po ang dahilan kung bakit po kami ay narito. Yun po ay dahil mahal kayo ng Diyos. Mahal ng Diyos ang mga tao sa lugar na ito. At ngayong hapon, mayroon siyang nais gawin sa buhay mo, kaibigan, sa ating Panginoon. Ako po magbabahagi ng salita ng Diyos at nais ko pong basahin ang salita ng ating Panginoon. Ganito po ang nakasulat sa aklat po ng Marcos chapter 5. Ganito po ang sinasabi. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti. Bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipon niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo. Subalit patuloy na luminga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya, palibhas ay alam ng babae. Ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pansamandali ay nais kong manalangin, dakilang Diyos, ngayong hapon. Salamat po sa pagkakataon ng iyong salita ay mahayag sa lugar na ito. Ang iyong kabutihan, ang iyong himala, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, ngayong hapon, sa pangaral ng iyong salita, samahan mo po ako sapagkat sa aking sarili, kulang po ang aking kakayahan, ang aking karunungan. Ako po tao lamang na may limitasyon, subalit ikaw ay Diyos na walang limitasyon. Ikaw ang Diyos na may malaking magagawa sa buhay po ng bawat tao na naririto at makikinig ng iyong salita. Pagpalain mo sila, buksan mo ang kanilang puso't pangunawa ngayong hapon, na ikaw ay lubusan nilang makilala at maunawaan nila kung ano ang kaya mong gawin sa kanilang buhay. Marami pong salamat. Sa iyo po ako umaasa. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Praise God. Mga kaibigan, mga minamahal sa lugar na ito,
ang bawat tao po ay hindi na bago sa kanila ang marinig ang patungkol sa Diyos. Lalo na po dito sa ating bansa, ang salita ng Diyos ay laging naipangaral, at hindi po bago sa atin o hindi hilingid sa atin na mayroong Diyos. Nakikilala natin na mayroong Diyos, nalalaman natin na mayroong Diyos, nananampalataya tayo na mayroong Diyos. Ngunit ang para sa maraming tao, ito tila ba nababalitaan lamang nila, naririnig lamang nila ang tungkol sa Diyos, pero sa kanilang buhay, wala silang personal na karanasan na ang Diyos ay may ginawa o kumilos sa kanilang buhay. Kagaya po ng narinig natin kanina, mga taong nagpapatotoo, mayroong ginawa ang Diyos sa kanilang buhay. At ngayong hapon, kaibigan, sa ating Panginoon, ikaw na nakakarinig ng tinig na ito, nais kong sabihin sa iyo na ngayong hapon, hindi mo lamang malalaman na mayroong Diyos, hindi mo lamang mababalitaan na mayroong Diyos, hindi mo lamang mababalitaan na ang Diyos ay gumagawa ng himala, siya ay nagpapagaling ng karamdaman, hindi mo lamang maririnig na siya ay nagpapalaya sa kasalanan, nagbabago ng buhay, hindi mo lamang maririnig na ang Diyos ay tumutulong sa problema ng iba, kundi ngayong hapon, kaibigan, maari mong personal na maranasan na ang Diyos ay gagawa sa iyong buhay. Kagaya po ng babae na nabanggit sa talatang aking binasa. Kaibigan, sa ating Panginoon, ang paglalarawan po ng kalagayan ng sitwasyon ng babaeng ito, siya'y lubos na nahihirapan. Sa ibang salin ng Biblia, ang sabi doon, siya ay hirap na sa kalagayan ng kanyang buhay. At ngayong hapon, kaibigan, sa ating Panginoon, ang Diyos po'y laging kumikilos, gumagawa sa buhay ng mga tao na ang kanilang kalagayan ng buhay ay nasa mahirap na sitwasyon. Kaya kung ikaw yan, kaibigan, sa ating Panginoon ngayong hapon, sinasabi ko sa iyo, nais kang tulungan ng Diyos kung ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon ng iyong buhay. Pasinin po natin ang kalagayan ng babaeng ito. Ang babaeng ito ay, ang kanyang karamdaman ay hindi po pangkaraniwang karamdaman. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, ang babaeng ito ay 12 taon ng dinudugo. Napakatagal na panahon at ayon sa ilang mga komentaryo, pag-aaral, ang babaeng ito ay siguro halos butot balat na lamang. Napakapayat na, sapagkat ikaw ba naman ang duguin sa loob ng 12 taon? Dinudugo ka. Sa mga kababaihan, nararanasan ito, mahirap po ang ganon, sa ilang araw pa nga lang. Diba? Ano pa kaya kung ikaw ay 12 taong dinudugo? Kaya, napakahirap po ng sitwasyon ng babaeng ito, kaibigan, sa ating Panginoon. Ang sakit niya ay hindi biro. Sabi pa doon, gumagawa naman siya ng paraan para yung kanyang sakit, yung kanyang paghihirap na nararanasan ay mawala. Gumagawa siya ng paraan para siya'y mapagaling sa kanyang karamdaman. Lumalapit siya sa iba't ibang uri ng manggagamot. At ang sabi pa dito, kaibigan, sa ating Panginoon, bagamat ginagawa niya ito, gumagawa siya ng paraan, kaibigan, hindi po siya gumagaling. Halos sabi pa nga, naubos na ang kanyang kayamanan, ang kanyang pera. Kahanap ng manggagamot na makakatulong sa kanya. Pero kaibigan, sa ating Panginoon, isang katotohanan sa atin pong mga tao, maari tayong gumawa ng solusyon sa ating mahirap na sitwasyon sa buhay. Pero kaibigan, tayong mga tao, limitado lang ang kaya nating gawin. Naririnig po natin sa mga doktor, pagka maluba na ang karamdaman, sinasabi nila kahit lalim ng kanilang pinag-aralan, ang kanilang pinag-aralan ay mataas, Pero sa may mga pagkakataon talaga na sila mismo'y suko sa pagpapagaling sa karamdaman. May mga doktor na nagsasabi, himala na lang po ng Diyos ang ating pag-asa. Diba? Sapagkat ito'y katotohanan, kaibigan, sa ating Panginoon.
na sa mga tayong mga tao ay limitado lamang ang ating magagawa. Pero ang Diyos, kaibigan, siya po'y walang limitasyon. Walang bagay na mahirap sa Diyos. Walang bagay na imposible sa Diyos. Ang mahirap sa tao, ang imposible sa tao, ay posible sa Diyos. Kaya ngayong hapon, kaibigan, marahil katulad ka ng babaeng ito, ikaw na naabot ng tinig na ito, mayroon kang karamdaman ngayong hapon. Marahil katulad ka ng babaeng ito, kung sino-sino na, kung saan-saan ka na lumapit para ikaw ay mapagaling sa iyong karamdaman, pero hindi ka nakakaranas ng kagalingan, bagkus sa katulad nito, lalo pang lumalala ang iyong karamdaman. O kaya naman, ikaw ay may karamdaman, lumapit ka sa doktor, sabi ng doktor, wala nang pag-asa. Kaibigan, sa Diyos mayroon pang pag-asa. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Ano man ang karamdaman mo ngayong hapon, mamaya kami mananawagan sa may karamdaman, kaya kang pagalingin ni Jesus. Amen? Ito yung isang bagay na nagpapahirap sa sitwasyon ng isang tao, ang karamdaman. Pero kaibigan, nais ni Jesus na tulungan ka ngayong hapon. At nais kong sabihin, kaibigan, sa ating Panginoon ngayong hapon, hindi lamang po karamdaman ang pwedeng maglagay sa isang tao sa mahirap na sitwasyon ng kanyang buhay. Ganun din po ang problema. Marami pong tao na dumadating sa kanilang buhay ang mahihirap na problema, mabibigat na problema, na tila ba mahirap nang bigyan pa ng solusyon. Na tila ba wala ng pag-asa. Hindi na sila makakaalis sa problema ito. Kaya nga mayroong mga tao nagpapakamatay sila. Sapagkat sa kanilang kaisipan, sa kanilang pananaw, wala ng pag-asa. Ang problema ko ito na ito. Magpapakamatay na lamang ako. Ganito ang nagiging kaisipan ng iba. Pero kaibigan, sa ating Panginoon ngayong hapon, marahil ikaw ay isang tao na nasa ganitong sitwasyon. Meron kang mabigat na problema sa iyong buhay. Hindi mo na alam ang iyong gagawin. Nawawalan ka na ng pag-asa. Baka sa lugar na ito, mayroong nag-iisip na magpakamatay na lang ako. Kaibigan, huwag mong gagawin yan. Sapagkat kung nakikita mo yung imposible na mabigyan ng kalutasan ng iyong problema, kaibigan, sa Diyos walang imposible. Kahit anong problema ang iyong nararanasan ngayong hapon, nais kang tulungan ng Diyos, nais kang tulungan ng Panginoon na makaalis sa problema na iyong kinalalagyan ngayong hapon. At nais kong sabihin sa iyo, kaibigan, sa ating Panginoon, ang Diyos ay kayang humawi ng dagat. Kaya niyang hatiin ang dagat. Nung panahon ng mga Israelita ay tumatakas sa mga Egyptian, sa mga taga-Ehipto, sapagkat sila ay mahabang panahon na naging alipin doon. Sila ay pinalaya ng Panginoon, ngunit sila ay hinabol upang sila ay patayin. At dumating sa punto na dead end na. Dagat, tapos sa likuran nila ay ang mga sundalong ng Egypt. At para sa marami ay maghihintay na lang sila ng kamatayan. Pero kaibigan, para sa iba, ito'y imposible nang makalusot pa sa problemang yun. Pero ginawa ng Diyos ng paraan. Hinawi ng Diyos ang dagat. Amen. Kung kaya itong gawin ng Diyos, kung sa Diyos hindi imposible na hawiin ang dagat, lalong hindi imposible sa Diyos na bigyan ng solusyon ng iyong problema. Amen. Ganyan ang Diyos, kaibigan. Nais kanyang tulungan. Maraming bagay pa, kaibigan, na pwedeng magpahirap ng kalagayan ng buhay ng isang tao. Mayroong mga tao na nahihirapan sila sa kanilang buhay. Maaring sila ay isang tao na gustong magbago. Sila ay alipin ng bisyo. Amen, katulad ko po noon, ako'y inalipin din ng maraming bisyo. At naalalaman ko naman na ang mga bisyong ito ay hindi talaga nagdudulot ng mabuti sa akin. Tulad ng paninigarilyo. Inuubo na ako ng matindi noon, pero hindi ko maiwasan ang paninigarilyo. Alipin ako nito, nahihirapan ako na makalaya dito. Pero gusto kong makalaya. Pero gumagawa nga ako ng New Year's resolution tuwing bagong taon, hindi na ako maninigarilyo sa susunod na taon. Pero ako'y bigo.
Nahihirapan akong makalaya sa mga bisyo na umalipin sa akin pagsusugal. Amen? Ganon din gumamit din ako noon ng tinatawag na marijuana. Hirap akong makalaya sa mga bagay na ito. Alam kong masama ito. Gusto kong makalaya pero hindi ko magawa. Tama-tama sa akin yung awitin na gusto kong bumait pero di ko magawa. Amen? Pero kaibigan sa ating Panginoon, kagaya din po ng mga nagpatotoo dito, sila din ay alipin dati ng hindi mabubuting gawain, ng mga bagay na bisyo. Pero kaibigan sa ating Panginoon, sila ay nahihirapan na makalaya dito. Pero nung lubusan nilang makilala ang Panginoon, nung lubusan naming makilala ang Panginoon, tinanggap namin si Jesus sa aming buhay, pinaghari namin si Jesus sa aming buhay. Posible pala na ang isang tao ay totoong makalaya. Amen? Sa gapos ng bisyo. Amen? Ito po yung isang bagay, kaibigan, na magagawa lamang sa tulong ng Diyos. Amen? Marami pong tao, lalo na sa pagdating po sa kasalanan, marami rin pong taong nahihirapan. Pinapahirapan sila ng kasalanan na kanilang ginagawa. Gusto nilang mabago, gusto nilang makalaya sa isang bagay na alam nilang mali na kanilang nagagawa pero hindi nilang magawa. Pero mga tao na nakulong na dahil sa kasalanan na kanilang nagawa pero hindi sila nabago ng kulungan. Mayroong mga tao na nagkasakit na, pero nung gumaling, balik pa rin sa hindi mabuting gawain. Pero kaibigan sa ating Panginoon, ngayong hapon, ang Diyos po ay nagpapalaya sa bisyo. Ang Diyos ay nagpapalaya sa kasalanan. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay. Kaya kung ikaw yan, kaibigan sa ating Panginoon, alam mo sa sarili mo, gusto mong makalaya sa bisyo at sa kasalanan, kailangan mo si Jesus ngayong hapon. Nais kang tulungan ni Jesus. Amen. Kaibigan sa ating Panginoon, ikaw na naaabot ng tinig na ito, nais gumawa ng Diyos sa iyong buhay ngayong hapon. At paano nga ba siya gagawa sa ating buhay, kaibigan sa ating Panginoon? Amen? Simple lamang, kaibigan sa ating Panginoon, ang babaeng ito na nabanggit ko kanina, gumawa ang Diyos sa kanyang buhay ng himala. Amen? Meron siyang ginawang paglapit sa ating Panginoon. Ito'y napakahalaga, kaibigan sa ating Panginoon. Gusto ng Diyos na tayo tulungan, pero kailangan nating lumapit sa Diyos. Marahil narinig mo na ang kwentong ito patungkol sa barbero. Pero gusto kong banggitin ito ngayong hapon. Isang araw, mayroong nagpapagupit na bata. At ang sabi ng bata ay sa barbero, naniniwala ba kayo na mayroong Diyos? Sabi ng barbero, ay hindi ako naniniwalang mayroong Diyos. Dahil kung totoong mayroong Diyos, tumingin ka sa labas. Bakit ang daming tao mahirap ang kanilang kalagayan sa buhay? Sila'y nahihirapan. Kung totoong may Diyos, bakit ganyan? Diba? At yun nga po ang naging sagot ng barbero, hindi daw siya naniniwalang may Diyos. Dahil bakit daw maraming tao ang nahihirapan sa buhay. Maya-maya yung bata ay nagsalita muli, ako hindi rin ako naniniwala na mayroong barbero. Sabi ng barbero, bakit hindi ka naniniwala? Ay ginugupitan nga kita. Sabi ng barbero, bata, tumingin ka sa labas. Ang daming mahabang buhok, bakit hindi mo sila ginugupitan? Sabi ng barbero, paano ko sila gugupitan? Hindi naman sila lumalapit sa akin para magpagupit. Sabi ng bata, ganun din tayo sa Diyos. Paano tayo tutulungan ng Diyos sa mahirap na sitwasyon o kalagayan ng ating buhay kung hindi naman tayo lalapit sa Kanya? Amen? Ngayong hapon, kaibigan sa ating Panginoon, simple lang ang dapat nating gawin. Gusto mong tulungan ka ng Diyos, lumapit ka sa Diyos ngayong hapon. Magpakumbaba ka sa Diyos. At higit sa lahat, kaibigan, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Sapagkat hindi lamang ang mahihirap na sitwasyon ng kalagayan ng buhay dito sa mundong ito ang gustong tulungan ka ng Diyos. Maging ang pangkabilang buhay
Sapagkat kaibigan sa ating Panginoon, nais ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng tinatawag po na kaligtasan ng ating kaluluwa. Alam mo ba kaibigan sa ating Panginoon na ang bawat tao po ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po tayo ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat ay nakagawa ng kasalanan. Sabi nga ng Biblia, kung sinasabi mong ikaw ay hindi nagkasala, ginagawa mong sinungaling ang Diyos. Sapagkat katotohanan, lahat po ng tao ay nagkasala. At ang kasalanan ito ay mayroong kaparusahan, kaibigan, sa ating Panginoon. Kung dito nga sa lupa, ang nakagawa ng kasalanan ay napaparusahan, nakukulong, yung ibang ay binibitay pa sa ibang bansa. Di ba? Ganon din po sa Diyos. Meron din pong kaparusahan ng Diyos sa mga nagawa nating kasalanan. At ang parusa pong ito, ay ang tinatawag na walang hanggang kapahamakan doon sa impyerno. Amen? Wala po tayong magagawang paraan para makatakas sa kapahamakang ito. Pero kaibigan, dahil mahal tayo ng Diyos, amen, tayo'y tinulungan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon ng pag-asa. Amen? Sapagkat ayaw ng Diyos na tayo po ay mapapahamak ang ating kaluluwa doon sa impyerno. Ang nais ng Panginoon, tayo po'y magkamit ng kaligtasan. Ang ating kaluluwa, tayo ay magmana ng kanyang kaharian doon sa langit. Amen. Ano ang ginawa ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang bugtong na anak. Amen. Inako niya ang parusa na dapat ay sa atin sapagkat tayo ang nagkasala. At kaibigan sa ating Panginoon, ang layunin nito ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang iyong kaluluwa doon sa impyerno. Ang gusto ng Panginoon, ikaw ay makapiling niya sa kanyang kaharian. Sapagkat hindi po biro ang impyerno. Ito po ay inilalarawan na walang hanggang pagdurusa. Diba? Kung dito sa mundong ito maraming paghihirap na nararanasan ng tao, lalo na doon sa impyerno. At yun ay pangwalang hanggan. Yun po ang mas nakakatakot doon. Walang katapusan. Hindi matatapos ang pagdurusa ng kaluluwa ng tao. Pero kaibigan, salamat, mahal tayo ng Diyos. At tayo ay binigyan ng Diyos ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Kung ikaw lamang ay sasampalataya, magtitiwala, mananalig kay Jesus na ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, mahigit 2,000 taon na nakakaraan. Amen. Ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan kung magtitiwala ka na ito'y ginawa na Jesus para sa iyo at ito'y sapat upang ikaw ay maligtas. So ngayong hapon, kaibigan sa ating Panginoon, narito po ang mensahe ng salita ng Diyos. Mayroong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Gusto ko niyang tulungan ngayong hapon. Una, sa mga mahirap na sitwasyon ng iyong buhay. Pangalawa, sa sitwasyon ng iyong pang-espiritual. Gusto niyang maibigay sa iyo ang kanyang regalo ng kaligtasan. Ngayong hapon, kung nais mong kumilos, gumawa ang Diyos sa iyong buhay, simple lang iyong gagawin, lumapit ka at magpakumbaba sa ating Panginoon. Simulan mo ngayong hapon na ikaw ay magkaroon ng mabuting relasyon at ugnayan sa Diyos. Amen. Ito ang kailangan upang kumilos, gumawa ang Diyos sa ating buhay. Ngayong hapon, ako po'y nananawagan sa bawat isa na naaabot ng tinig na ito. Mahal ka ng Diyos, nais kang tulungan. Ngayong hapon, nais niyang kumilos sa iyong buhay. Pero kaibigan, sa iyong buhay, tanggap mo ba? Naniniwala ka ba na kayang gumawa ng Diyos sa iyong buhay? Kung ikaw ay naniniwala, kaibigan, ngayong hapon, ako po'y nagpapaanyaya sa bawat isa, nais mong kumilos ang Diyos sa iyong buhay. Bakit hindi ka lumapit sa lugar na ito? Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Lumapit ka sa Panginoon. Amen. Tutulungan kitang lumapit sa ating Panginoon ngayong hapon. Tanggapin mo si Jesus at manampalataya ka sa kaya niyang gawin sa iyong buhay. Amen. Sa lugar pong ito, ako po'y nananawagan, bawat isa na naabot ng tinig na ito. Amen. Nais mong tanggapin si Jesus. Inaayayahan kita sa lugar na ito. Nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay. Meron po ba na sa lugar na ito na handang tanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay? Nais kumilos sa kanyang buhay ang Diyos. Amen. Nananawagan ako sa mga may karamdaman. Lumapit ka sa lugar na ito. Nais kang pagalingin ng Diyos. Kung ikaw ay mayroong problema, lumapit ka sa lugar na ito. Ay kayang bigyan ng Diyos ng solusyon ng iyong problema.
Nais mong makalaya sa kasalanan, sa bisyo, nais mo ng pagbabago ng buhay. Bakit hindi ka lumapit sa lugar na ito? Kayang kang tulungan ni Jesus. At higit sa lahat, gusto mong makatiyak sa kaligtasan? Marami pong tao takot mamatay. Mayroon pong tinatawag na thanatophobia. Takot sa kamatayan. Ang pangunahing dahilan, hindi nila alam kung saan sila pupunta pagka sila'y namatay. Amen. Pero kaibigan, ngayong hapon, amen, kung tatanggapin mo si Jesus, ikaw ay magkakaroon ng tiyak na kaligtasan. Masisigurado mo, amen, na kung ikaw ay kukunin ng Diyos ang iyong buhay, ikaw ay magmamana ng kanyang kaharian. Amen. Ngayong hapon, mga kaibigan sa ating Panginoon, sino po ang maaari po kayong lumapit dito? Nais po namin kayong tulungan sa ating Panginoon. May gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Okay, para po sa mga naabot ng tinig na ito, marahil hindi ka makaalis sa loob ng iyong tahanan, pero nais mong tanggapin ang Panginoon. Sumunod po kayo sa maiksing panalangin ito. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita na nagbibigay ng pag-asa. Naunawaan ko po na ikaw ay may malaking magagawa sa aking buhay. Ngayong hapon, ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, umaamin na ako'y isang makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran at ng paglilinis mo sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Ngayong hapon, binubuksan ko rin po ang aking puso. Inaanyayahan kita na pumasok at maghari sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa muli mong pagbabalik ay makasama mo ako sa iyong kaharian. Salamat po. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Okay, so nais ko lang pong ipaliwanag sandali ano po ang ating ginawang panalangin. Ito po ay parang simple lamang ang ating ginawa pero malaki po ang nagawa nito sa ating buhay. Unang-una ay tayo po'y pinatawad ng Diyos sa ating kasalanan. Lahat po ng tao ay nagkasala sa Diyos. Ang totoo, hindi natin mabibilang ang kasalanang nagawa natin sa Diyos. Pero ngayong hapon, hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kadami ang nagawa mo. Hindi tinitingnan ng Diyos kung gaano kasama o kalaki ang nagawa mong kasalanan. Ang importante sa Diyos ngayong hapon, ipinahayag mo sa Diyos at humingi ka ng tawad. Sabi ng Biblia, tapat at banal ang Diyos na ikaw ay kanyang pinatawad. Ano pa ang nangyari sa ating buhay ngayong hapon? Sa pamamagitan ng panalangin ito, tayo po ay nagkaroon ng magandang ugnayan sa Diyos. Dahil po sa kasalanan, nasira po ang ating ugnayan sa Diyos. Sabi ito ay naghihiwalay sa atin at sa Diyos. Amen. At ngayong hapon ay sira ang ating ugnayan sa Diyos. Pero ngayong hapon ay itinuturing kang anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Sabi ng Biblia, dapat ang sino mang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya mapalad ka ngayong hapon, ikaw ay inaaring anak ng Diyos. At dahil ikaw ay anak, maraming pabor ang nais ibigay ng Diyos sa iyo. Amen. At isa na dyan, ang pinakamahalaga ay yung ikaw ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Ito ang mana na pinakamahalagang mamanahin natin sa Diyos. Dahil tayo kanyang anak, ang tayo maging tagapagmana ng kanyang kaharian. Hindi natin alam kung kailan babawiin ng Diyos ang ating buhay, pero ngayong hapon, ikaw ay naging tagapagmana ng kanyang kaharian, unang langit. Amen? At ito po ang ating mga natanggap ngayong hapon at nais kong sabihin sa inyo, gaya ng sinabi ko kanina, ang Diyos ay gumagawa sa mga taong lumalapit sa Kanya. Mayroong mga mahirap na sitwasyon, pero umaasa sa Kanya. Amen. Mananalangin po kami sa mga may karamdaman. Ano po? Nanay, sino pong ipagpe-pray po? Okay po. Ano pong nararamdaman niya, nanay? Ilalagnat kayo po.
Lagnat Hapo. Di tatay po. Na-stroke po. Okay po. Wala pong imposible sa Diyos. Kagaya po ng inyong narinig. Kung narinig niyo po kanina, yung babae, 12 taon nang inaagasan, nawawala na siya ng pag-asa. Pero kay Jesus, mayroong pag-asa. Amen. So, tayo po lalapit sa ating Panginoon. Amen. Tayo mananalangin. Lalapit tayo sa Diyos. At magtiwala tayo na walang imposible sa Kanya. Amen. Praise God. Okay, so sa mga kapatid natin, tayo magkaisa, dalangin natin sa Panginoon, mga lumapit at nagtiwala sa Diyos. Okay? Manahin na natin si Nanay. Ito namin kayo. Okay, bunat natin ang ating kamay. Hingin natin ang himala ng Diyos. Panginoon, ngayong hapon, itinataas po namin sa iyo si Javier, ang batang ito, Panginoon. Ang espiritu ng lagnat, ang karamdaman sa physical na katawan ng batang at ito, aming inuutusan, umalis sa katawan ng batang ito. Sa pangalan mo, Panginoong Isus, ang himala ng kagalingan, Panginoon, iyo pong ipinagkaloob ito sa kanya. Ang kagalingan sa lagnat, inaakin po namin ito sa pangalan mo, Panginoong Isus. Jesus name, in Jesus name, amen. Maging sinanay ani, Panginoon, ngayong hapon, amin pong pinagkakaisan ngayong hapon, ang kanya pong karamdaman, ang hapo, Panginoon, ikaw po ang Diyos na mapaghimala, magpapagaling ng anumang uri ng karamdaman, Panginoon, inilalapit po namin siya sa iyo, ang espiritu ng karamdaman sa kanyang physical na katawan, aming inuutusan na umalis sa katawan ng inanantahan ng ito. Sinasaway namin ito sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Inaakin namin ng kagalingan sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Inaakin namin ito in Jesus' name. Amen. Praise God. Lumalapit at nagtiwala sa iyo, Panginoon. Yan ang hamon, inalam mo na sa kanyang pagway, ang kanyang paglapit at pagtiwala sa iyo. Mayaglaga namin sa mga oras nito, ang magayag ng iyong kapangyarihan sa akin, naway maging saksi. Ang bawat isang nakakakita pa amin na ginagawa niyo po, ito ang Diyos na nagbigay pa, Lord. Gaya niyo po sa anumang karamdaman. Tatay Panginoon na magamit ang kanyang buhay bilang patuto sa susunod ng Espiritu ng Lord, pagpalain mo siya ng plano ng kaaway sa daan ng Diabo. Iyakin sila sa pangalan mo, Panginoon. Lalingan, Panginoon. Diyos, maging maayos po ang kanyang pangatawan, Panginoon. Inakin po namin ang himala sa iyo kung gagawin sa kanyang buhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may malaking magagawa sa kanyang buhay. Salamat sa inakin na po namin. Mahalan mo, Panginoon. Tiwala po kayo sa Panginoon. 2 linggo po nakalilipas bago po kami pong sarito. Meron pong nakaratay sa higaan, di po nakakatayo, hindi nakakabangon. Pero nabot po ng pangaral, may pag-pray po. At bago po kami pumarito, ay nakapag-testify po yung mga kasama namin sa lugar nila na yung lalaki na yun ay nakatayo nung gabi matapos ang panalangin, nakatayo siya, dating hindi nakakatayo at kumain ng maayos at pagdating po na sumunod na araw ay nagyaya na makadali si Church, nakakalakad na po siya. Himala po ng Panginoon ay hindi nalilimutan. Lord, pagpalain mo sa dating Jesus. Tuloy po kami nagtitiwala sa iyo. Dalangin namin mula sa ulo hanggang sa ang mga bahagi ng kanyang katawan na wala ng lakas, inutusan namin na magkaroon po ng bagong lakas, Panginoon. Mga litid na hindi ko gumagana ugat dahil nawawala ng function, Panginoon. Lord, ito po ay Diyos ay maging maayos, maging normal. Dalangin po namin at inakin namin ang bigaya ng pagpapagaling para kay Tatay Wilson ni Jesus. Subukan niyo po ang inyong pakiramdam. Alam po ba ang wala ko kayo sa Panginoong Tatay? Ano po?
Ano nanay, si ano? May nagka? Oh, Jesus name. Jesus name. Praise God. Pinawisan si Totoy. Jesus.